Sa halagang 20,000 pesos, baka eto na yung pinakamaganda and pinakamalupit na smartphone. Bakit? Drop resistant. Hindi lang yan. Meron din siyang IP69. Ganon kalupit, etong si Tecno Camon 40 Premier 5G. Eto guys, yung second best na smartphone ng Tecno na kumpletong-kumpleto na talaga. Pagdating sa feature, hindi na to magpapahuli. Sa halagang 20k, it's a no-brainer. Pero, ang kakaiba dito is baka nga kahit yung mga flagship ay kaya niyang talunin. Well, yan lang naman yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Magkaroon na tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JDN TV. Now, kung bago ka pa lang dito, well definitely don't forget to subscribe. Dahil nga meron tayong upcoming review ng Tecno Camon 40 Pro 5G and alam nyo na, dalawa to. So, anong gagawin sa isa? Giveaway. Now, dito naman tayo kay Tecno Camon 40 Premier. Napakaganda niya. Eto guys ay nasa kulay na emerald green. Meron pang isang kulay which is yung Galaxy Black. Para sa akin, mas maganda to. As you can see naman, diba? Dito sa kanyang likod, meron tayong tinatawag na space ring, yung kanyang pabilog with side axis na design. Para sa akin guys, sobrang premium niyang tingnan, especially the camera. Just look at the camera guys. Sobrang laki ng kanyang lens. Pag-uusapan natin yan mamaya. Nandito rin nakalagay yung kanyang flash and yung kanyang indicator light. So eto yung parang red dito which is nagla-light up kapag merong notification, calls, nagcha-charge, or kapag nag-aas-ela kayo. Pagdating naman dito sa kanyang buttons and ports, dito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray which only supports dual SIM cards. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grill. Dito naman sa kanyang right side nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang power button. Sa left side naman, andito po yung kanyang one tap button which is kapag i-double press natin, pupunta tayo sa flash snap. Yan, 'di ba? Ang bilis. And kapag nasa camera na tayo guys, pwede rin natin yung i-click pang picture. Pero kapag i-hold naman natin siya, ganito yung kakalabasan which is Ask-Ela po. Basically, this is the AI by Tecno na pwede nyong i-ask ng kahit ano na nandun sa mismong screen ninyo while holding the button. So, kapag meron kayong notes dito, tapos i-hold natin siya, pwede nyong ipasummarize and pwede rin ipa-read sa kanya. Ganun ka-smart. Na madaming feature tong Ask-Ela nila guys. So, kung pag-uusapan natin yan lahat ngayon, baka bukas pa tayo matapos. Yung pinaka-useful talaga para sa akin itong button na to is that if I want to take a photo right away, double tap lang, tapos nasa flash snap ka na kaagad. Napakabilis din itong kumuha ng picture guys. Flash snap nga, di ba? Now, dito naman sa kanyang top nakalagay yung kanyang secondary speaker which is kung hindi ko pa nasabi, Dolby Atmos na po siya. And meron tayong IR blaster dito and another microphone. Overall, pagdating sa kanyang build quality, okay na talaga to since it is drop resistant. Tinaray ko kanina, di ba? Gusto niyo bang maulit? Drop resistant plus IP69, hindi lang IP68 guys, kasi yung IP68 waterproof at saka dustproof, pero kapag IP69 kahit sa mga hindi normal na temperature hindi pa rin siya masisira. So kapag sobrang init o di ka naman sobrang lamig hindi masyadong apektado yung cellphone, di ba? Ang ganda. So overall, build quality wise, panalong-panalo na pagdating sa 20k etong si Tecno Camon 40 Premier 5G. Yung Infinix Note 50 Pro Plus kasi wala pang IP68 or IP69. So hindi nyo siya pwedeng ilubog. Eto guys, kahit sa swimming pool dahil nga up to 2 meters siya, pwede na to. Now, kung display naman yung pag-uusapan, hindi pa dadaig etong phone na to. Just look at that. Ano sa tingin nyo yung mas bright? Well, for my eyes, to. Tingnan nyo naman yan, di ba? Parang nandidilim yung iPhone ko. This phone got 6.67-inch LTPO AMOLED display with 1.5K resolution and 144Hz refresh rate. Eto guys, 120Hz lang. It's also got a Corning Gorilla Glass 7i, kaya man matibay na rin yung kanyang display when it comes to drops and even scratches. So, kaya naman pala drop resistant etong phone ito. Wala pa rin gas-gas. Just look at that. Patayin natin yung screen. O, diba? Also guys, kung hindi nyo napansin, meron na din tong always on display HDR image support, 1 billion colors, and up to 1,600 nits pagdating sa kanyang brightness. Kaya naman pala, sobrang bright niya. So kahit nasa outdoor nyo to gamitin, or tutok yung araw, will definitely makikita at makikita mo pa rin yung mismong display netong phone na to. When it comes to speed naman, pagdating sa kanyang pag-scroll, sobrang bilis niya, sobrang smooth, and gustong-gusto ko talaga yung feeling habang gumagamit netong phone na to. Kapag nag-scroll sa Facebook, o kahit nasa YouTube, or kahit nasa homepage lang, nakakagana talaga dahil nga hindi siya naglalag or walang mga delays. Pagdating naman dito sa kanyang screen to body ratio, napakaliit lang ng kanyang mga bezels guys. Tapos ang kinagandahan pa nito is that pantay-pantay lahat, like sa top, bottom, and the sides. Also, yung kanyang punch hole is sakto lang yung laki, hindi siya maliit, hindi rin masyadong malaki, sakto lang, parang akin, joke lang, malaki yung akin.
So overall, kung display lang naman yung pag-uusapan, parang flagship na rin etong si Tecno Camon 40 Premier 5G. Kung i-compare natin to sa mga iba't ibang mga flagship phone ng iba't ibang mga brand, will definitely makikipagsabayan na talaga to. Kaso lang, pagdating sa presyo, half the price, minsan nga 1/3 lang. So for me, ox na ox. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone ito. So eto guys, ay meron ng MediaTek Dimensity 8350 4nm processor with octa-core CPU up to 3.35 GHz. Wow, ang laki. Tapos meron pang GPU na Mali G615 MC6. First time kong makahawak ng ganitong GPU. Pero so far, ang ganda talaga niya guys. Like, flagship na flagship talaga yung feeling habang ginagamit itong phone ito. Kahit na anong gawin ko, mapal gaming, multitasking, approve na talaga para sa akin itong phone ito. And kung atutulang naman yung pag-uusapan, sinabi ng iba na nakakuha sila ng 1,200,000, 1,400,000 yung max. But for me, nakakuha ko dito guys, siguro medyo affected yung score dahil nga low bat ko tong tinest. Pero meron lang naman siya ditong 1,130,000 plus. Yes! Ganun nakalupet etong phone na to guys. So grabe na talaga yung improvement ng Tecno ngayon. Kahit nga yung pagsa-setup ko dito guys, pang iba na sa mga iba't ibang mga Android phones. Kapag UI yung pag-uusapan, iOS 15 with Android 15 is literally one of the best or cleanest UI para sa akin ngayong 2025. Just look at that, diba? Sobrang linis. Napakadami mo pang pwedeng gawin dito, guys. Tapos, another great feature, meron siyang up to 3 major Android updates. So, Android 15 to ngayon, ma-update mo pa rin siya until Android 18. Tama nga naman talaga dahil nga sinasabi nila na ito ay lag-free for 6 years. Yes, guys, 6. So, malalaman natin yan kapag nag-lag na to after 6 years. Sasabihin ko talaga na sinungaling sa Tecno, diba? Pero yun na nga guys, when it comes to gaming naman, eto ay tinry ko sa Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin Impact. Sa Mobile Legends, of course, wala tong problema. Hindi nga to pinagpawisan guys dahil nga meron na tong 12-layer na stack pagdating sa kanyang cooling system para gawin yung temperature control. So in short, di madaling uminit etong si Tecno Camon 40 Premier 5G. Mas better na to ngayon dahil nga dati kapag naglaro tayo ng pagganito, parang natatabunan yung wifi. Pero ngayon guys, wala na. Nag-improve na etong phone na to. Na sa Call of Duty naman, ganun pa din, napaka-smooth, napaka-playable, walang problema to. And sa Genshin Impact, dito na ako medyo nagkasubukan dahil nga high graphics and para sa akin, okay na okay pa rin naman siya. Siguro lang medyo uminit na siya ng konti. Pero syempre, dagdag na rin sa reason dahil nga medyo mainit yung panahon ngayon. Pero yun na nga, smooth pa rin naman maglaro ng Genshin Impact dito. Recommended ko pa rin to sa mga gustong mag-gaming overall. Kung mga pro player ka tapos naglaro ka ng Mobile Legends, Call of Duty, well definitely wala ka na talagang problema with the Tecno Camon 40 Premier 5G. Subok na to pagdating sa gaming guys. Processor is good, performance is good. Tapos pagdating naman sa kanyang RAM at ROM, meron siyang 12GB of RAM that is expandable up to 24GB and 256GB naman pagdating sa kanyang ROM. Which is okay lang, hindi masyadong mataas yung kanyang ROM dito. Medyo kukulangin dahil nga wala siyang SD card. Pero yun naman yung uso na storage ngayon. Pero pagdating sa RAM guys, parang computer na yan. So wala ka na talagang problema when it comes to multitask or daily task with this Premier 5G. Now, let's talk about the battery of this phone. So ito guys ay meron ng 5,100 mAh battery with 70 watts of fast charging capability. Meron siyang advertised na 45 minutes 0 to 100% pero sa ang test guys around 49 minutes. Parang ganun din naman. Pero yun na nga, sobrang bilis lang ng charging ng phone ito. Kalain mo yun, magpa-power nap ka lang tapos full na kaagad. Also, unlike the other flagship phones, this one has a charging adapter and a cable of course. So basically, mura na nga siya pero hindi tinipid. Unlike sa mga mamahaling smartphone, wala nang ganyan. Now, according sa aking test guys, kapag palagi mo siyang gagamitin, which is talaga namang hindi mo maiiwasan dahil nga ang ganda niya, one day ka lang with this phone. Now, kapag straight gaming naman, around 6 to 7 hours. Yun ay kapag naka-wifi ka. Pero kapag naka-data, mas mababa. Hindi ko trinay dahil nga may wifi ako. Hindi, wow. The battery and the charging of this phone is okay na talaga, especially at this price point. Now, dito na tayo sa exciting part, the cameras, guys. Etong phone ito ay meron ng 50MP Sony LYT-701 Ultra Night camera. Meron na tong napalaking 1x1.56 inch na sensor which is etong rectangle dito and also supported na to ng iOS. Also, hindi lang yan, meron pa. It's also got a 50MP ultra-wide camera and 50MP na telephoto. Also, kapag pag-uusapan natin yung
feature, punong-puno etong phone na to. Katulad na naman ng slow motion, time-lapse, AIGC portrait which is kakaiba, long exposure, panorama, sky shop, super macro, pro mode, documents, vlog mode, super night, and flash snap. So eto talagang flash snap yung pinagmamalaki ng Tecno guys. Like as in, kahit na ang bilis pa ng galaw, mai-snap ka talaga ng flash snap. Example, etong mga taong to habang naglalakad, kita nyo naman, walang blur, di ba? Uso etong mga sasakyan, kahit na nasa gabi, nakuhanan ko pa rin ng malinaw kahit na gumagalaw. Now, si Realming naman, ganun din habang kumakamot. Hindi kasi to mahilig sa picture guys, pero nakuhanan ko pa rin siya ng napaka-cute sa isang uncomfortable na position. So basically, if you want to take a photo na napaka-quick lang, like yung mga sports, yung mga gumagalaw, tapos gusto nyo yung perfect talaga yung pagkakuha, this one is a perfect phone to go. With the dedicated button here, i-double tap nyo lang, tapos andyan na kaagad, tapos isang tap ulit para kumuha ng picture. This is literally a game changer guys. Dahil nga yung mga ibang smartphone, walang ganito. I think para sa akin, mas magagamit ko pa siya compared dito sa isang button ng iPhone 15 Pro Max. Now, so overall photo result naman, like yung sa AI camera niya, napaka-okay na talaga ng mga nakuha kong picture dito guys. Napaka-sharp, napakaganda. Siguro kung meron nang masabing medyo negative guys, hindi lang masyadong accurate yung aking skin tone dito. Pero pagdating sa sharpness, quality, napaka-okay niya talaga. Pagdating sa editing naman, meron siyang AI Studio. Pwede nating i-enhance yung isang photo by using the AI Sharpness Plus. Meron din siyang AI Eraser. So, pwede kayong mag-erase dito ng kahit anong mga object or people. Isa-circle nyo lang siya o di ka naman ipipaint and you're good to go. So, nag-improve na talaga si Tecno pagdating sa kanilang AI guys. Meron din kami mga night shots dito. As you can see, maganda pa rin siya. Yung mga details ng backgrounds is kuhang-kuha pa rin. Even the buildings look good. Kaya naman for me, pagdating sa kanyang photo quality guys, flagship na talaga yung galawan netong Tecno Camon 40 Premier 5G. I just hope na meron silang gagawing update soon para ma-fix lang yung pagdating sa skin tone. Pero so far, pagdating sa iba't ibang mga bagay, okay na talaga yung kanyang color production guys. This might be my personal phone dahil nga ang solid niya talaga. Speaking of solid, etong phone na to ay makakakuha na ng 4K at 60fps with ultra steady mode on. And 4K at 30fps naman, ultra night video. So guys, tinry kong gamitin ito sa labas and as you can see, para na siyang merong gimbal dito guys. Ganun ka-smooth yung video quality nitong Tecno Camon 40 Premier. As in, na-shock talaga ako dahil nga hindi ko ina-expect na ganito siya. Maganda, sharp, para na siyang isang dedicated na vlogging camera talaga. That is why for me, recommended ko na talaga to para sa mga gustong mag-vlog. Dahil nga sobrang lupet ng quality nitong Tecno Camon 40 Premier guys. Okay na okay talaga siya, legit. Whether you're just filming other things o di ka naman yung inyong self, well definitely okay na talaga to. Nandun yung quality, nandun yung pagiging stable and steady, and even yung brightness when it comes to the night scenes. So if you're looking for a phone na merong malupit na camera sa presyong 20k, this might be it. I think merong mga close one, pero for me, this is one of the best. Overall, mararecommend ko ba itong si Tecno Camon 40 Premier 5G? Well, definitely yes na yes, including the features na Face ID and display fingerprint scanner, ang lupit na camera, ang gandang design, napaka-gorgeous na display, tapos malupit na din na processor, tapos battery, IP69. Naku po, punong-puno ng feature, parang hindi ko na masasabi lahat. Ang sulit na talaga nitong Tecno Camon 40 Premier 5G. Kung gusto mo na isang premium device na hindi masyadong kamahalan, well definitely, eto na yon. So that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. If you did, well definitely like this video and also subscribe to our channel guys. Lastly, again, meron yung upcoming giveaway ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Abangan nyo na lang yung announcement. So that's it. I'm JP and this is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.